Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang napapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ay pinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa mga ama ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit siya ay babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap na inyong katawang nagbibigay sa inyong buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ay siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay, yamang hindi nyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pagdinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na pagyayamanin siya at siya'y patatanyagin at pagkakaloob naman ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak. Kaya nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niya, payuhan nito ang anak kung gusto niya itong mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinunod ang ina na kausapin ng anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwan nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinag-aral at pinaruga. Hanggang ngayon, masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng bagay na yan ay nilikha ng Diyos
tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang muling sa pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pa ang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundan ng utos mo. Ang susundan ko ay ang utos na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng paghihirap ng ito sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagising ko poon sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, tapat kong panawagan. Poon ako'y dinggin mo sa daing kong tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nadaya kailanman. Kaya ako'y sumasamo sa dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ko lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paano mo sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako'y ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako'y nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa.
Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules na ika-33 linggo sa karaniwang panahon, November 19, at ngayon din po ay araw ng aking pasasalamat sa ating Panginoon sa pagkakaloob po ng panibagong taon na bubunuin. Ngayon po ang araw ng aking kapanganakan, golden boy na po, 50 years old na. Okay na yun. No? Pwede na. 50. Kadalasan po, ganyan talaga yung ang aking pananaw. No? Hindi po sa haba. Minsan sinasabing, yung mga wishes nyo, sana po mabuhay ka pa ng mahabang mahaba. No? Wag na. No? Kung ganito rin lang naman ang bansa natin, wag na lang. No? Pero hindi ko po hinahangad ang mahabang buhay, kundi yung buhay na masaya, buhay na payapa, buhay na naayon sa kagustuhan ng Diyos. So, kung umabot pa ng 60, okay. Pero wag naman sana umabot ng 100, no? Wag naman sana umabot pa. Pero yun nga, maganda, dalahin ko lang na magandang kalusugan kasi aanhin mo yung mahabang buhay kung, di ba? May sakit naman, pero kung ano ang plano ng Diyos, siyempre, salamat sa Diyos. Ngayon, inabot ko pa yung 50. So, nagsusumikap sa tulong at awa ng Diyos na maging isang mabuting, bagaman nahihirapan din, pero yung struggle nando doon, no? At sa araw na ito, sa ating pong mga pagbasa, muli pinapaalalahanan tayo. Minsan ang buhay natin nakadepende din sa prinsipyo na ating pong isinasabuhay. Ano ba mga prinsipyo nyo sa buhay? Basta mabuhay lang. Yun ba yung prinsipyo? Yeah. Yung prinsipyo dapat nanggagaling sa ating pong pananampalataya. Yun yung prinsipyo. Di ba yung mga prinsipyo na nakabase sa salita ng Diyos,
Dapat yun yung sinisikap nating isabuhay. Sa unang pagbasa, muli sa aklat ng Makabeo, isang babae naman ang ipinapakilala sa atin, isang ina na may 7 anak na lalaki na pinahuli ng hari, pinahirapan, at isa-isang namatay, sabi po dito, sa loob lamang ng 1 oras, yung 7 anak. Imagine niyo nga, kayong mga nanay, paano niyo ba kakayanin ito? 7 anak, pinatay ng hari dahil hindi sila sumunod sa ipinag-uutos ng hari na gawin ang mga ipinagbabawal. Pero sabi dito, yung ina, kasing tapang ng lalaki. Kasing tapang para hindi siya panghinaan ng loob na kahit makita niya yung kanyang anak na pinapaslang, pinahihirapan, hindi siya natinag na talikdan ang Diyos, magalit sa Diyos, sisihin ng Diyos. Dahil alam niya na masigit na karapat-dapat na sundin kung ano ang utos ng Diyos kaysa ang utos ng isang tao, ng isang hari. At nakakabilib din dahil sa ipinakita niyang katatagan, yung kanyang mga anak ay ganun din. Diba? Yung mga anak niya, ganun din ang naging pananalig. Kaya yung pinakahuli, diba, yung kanyang bunso na pinakiusapan ng hari na sundin kung anong kanyang gusto para siya ay maligtas, at pinakiusapan din yung nanay, kausapin mo yung anak mo. Pero ang sabi, diba, ang Diyos ang may bigay ng buhay, ang Diyos ang dapat na sundin. Kaya sabi niya, diba, ano pang hinihintay mo, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos. Paano ba? Sa atin ba ngayon, kamusta? Kamusta ang mga anak ninyo? Minsan, sa ngayon, talagang ang ipinagmamalaki natin, di ba? Ang kadalasang ipinagmamalaki ng mga magulang ay kapag ang kanilang mga anak ay naging professional. Kapag ang kanilang mga anak ay mayroon ng mga titulo, ang mga anak mayroon ng posisyon sa gobyerno, ang mga anak ay mayroon ng maraming pera. Yun ang ipinagmamalaki. Pero dito, di ba, nakita natin, kahit yung paalala sa Ebanghelyo, di ba, na binigyan tayo. Kayo, halimbawa, yung mga magulang, mga nandito, binigyan kayo ng Panginoon, ng kayamanan. At ang kayamanan ay ang inyong mga anak. Yung talinghaga na ginamit ni Kristo sa ating Ebanghelyo, ibinigay yan ng Diyos para pagyamanin. Pero kung sakali nga nahaharap tayo sa Diyos, sabi ko kanina, ang gusto nyo ng mahabang buhay, kung i-evaluate ba natin ngayon, kamusta ang buhay mo? Bilang mga magulang, ano ang achievements na pwede ninyong ipagmalaki sa harapan ng Diyos? Nga lang, madalas natin pinipili na magmalaki sa kaibigan, magmalaki sa social media. Yung anak ko nakapasa na, engineer na, doktor na, pulis na, congressman na. Pag engineer, pasok, DPWH. Yun yung pinagmamalaki natin, di ba? Pero yun ba yung, di ba, parang, yun ba ang resulta? Nasaan sila pagdating sa pananampalataya? Nasaan ang prinsipyo nila pagdating sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin?
So, hindi ka, siyempre, no? Congratulations kung patapos mo sila, nagkaroon ng magandang buhay, congratulations. Pero yung pinakamahalaga, kaya ba nila na ituro mo ba, na ipakita mo ba yung pananampalataya na dapat nilang matutunan? Kasi yun yung, di ba, para bang ang Diyos nag-invest sa iyo. Ngayon, kamusta? Lugi ba? May interest? Aalis ba tayo sa mundong ito na mayroon kang alam mong naging matatag ang iyong anak? So, maganda po mapagnilayan natin, no? Kasi ngayon wala. Halimbawa lang, yung iba sa inyo, kahit yung mga nasa online, mga nasa abroad, maganda ang buhay ninyo, pero nasaan sila? Yung mentality o yung pag-iisip nila, marami nga ngayon, di ba? Ayaw nang kumilala sa Diyos. Marami ang hindi na kumikilala na pwede naman daw walang Diyos. Pwede nga dumiretso sa Diyos, kaya wag na tayo magsimba, wag na tayo magdasal. Kagabi, nabanggit ko sa aking misa na ang mga Katoliko, ano na ang prinsipyo nila? Okay lang magnakaw, basta maraming pera. Ano ang mga prinsipyo ng mga Katoliko? Na, doon tayo sa ibang sekta, doon tayo magpaboto. Kaya, yung ibang sekta naman, alam mo nang magnanakaw, i-endorse mo pa. At ano yung tuturo mo sa iba, no? Pero isa din, no, na hindi rin tayo makamove on, no? Yung usapin tungkol sa pamilya. Sa mismong loob ng pamilya, maglalaglagan, magsisiraan. Dahil lamang sa posisyon. Pero nasaan yun? Na kanino nakasalalay yun? Di ba mga magulang? Paano mo pinalaki? Paano mo hinubog ang inyong mga anak? Kasi yan ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Binigyan ka ng 10 dahil alam ng Diyos, kaya mo. Binigyan ka ng 1 kasi alam ng Diyos, ito lang ang kaya mo. Pero baka yung 1 nga lang, di pa natin maayos. Kasi nga, yung pag-iisip natin, ayaw natin mahirapan, ayaw natin na makita sila na nagkakagulo. Pero sana po, no, sa araw na ito, sa pagdasal natin, no, marami sa inyo talaga nagdadasal na mahabang buhay. Ano ba? Dahil gusto niyong bumawi? Deserve mo ba talaga? Deserve ba natin na magpatuloy pa sa mundong ito? Mabuhay sa mundong ito? So, sana po, no, wag mong ipagmamalaki ang iyong anak sa kanyang mga naabot sa kanyang posisyon kung wala naman siyang pananalig sa Diyos. Amen? Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gubabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng paglilinglang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin, kami rin ay madalas lumakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pakikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap
at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong, kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi ang mga lobong sumisira sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi ang laso ng kasakiman, manipulasyon, pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katawiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig ko, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala,
sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-ukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.